Dalawang sistema ang sabay na nagising ng kapatid ko. Ang isa ay ang clear system, na kayang sirain ang kahit ano sa pamamagitan ng paggamit ng lakas, at ang isa naman ay ang Ho system, na may espasyo. Bilang isang nakatatandang kapatid na lalaki, na nag-aalala para sa aking mahinang kapatid, pinili ko ang clear system, na nakakapagod sa pisikal, at pinili niya ang Ho system. Sino ang mag-aakala na darating ang apocalypse pagkalipas ng isang linggo? Sa gitna ng malupit na lamig at mga alon ng zombie, ginamit ko ang aking clear system upang pumatay ng mga zombie ng walang kabuluhan at hindi nagtagal ay naging bayani ako ng lungsod, habang ang aking kapatid na babae ay naging isang bodega manager lamang. Sa panahon ng pag-atake ng zombie, bumagsak ako sa lupa, malubhang nasugatan at nangangailangan ng mga suplay para iligtas ang aking buhay, nang mapagtanto kong nilak ng aking kapatid ang ligtas na bahay mula sa loob. Tiningnan niya ako ng walang awang at sinabing, bakit ikaw ang dapat maging bayani at ako ay magiging tagapamahala na lang ng bodega? Nang imulat ko muli ang aking mga mata, mabilis na kinuha ng aking kapatid ang clear system. Napagtanto kong ipinanganak din siyang muli. Natawa ako dahil wala siyang ideya sa kahalagahan ng clear system. Ang paggamit nito ay nangangailangan ng maraming tibay. Kahit ang isang malakas na taong tulad ko ay kailangang gumamit nito. Pagkatapos kong gamitin ito, pakiramdam ko ay nanghihina ako na parang nagkaroon ako ng malubhang sakit. At ang isang maselang babae na tulad niya, na hindi man lang kayang buksan ang takip ng bote ng tubig, ay maaaring hindi makabangon sa kama ng 3 araw matapos itong gamitin ng isang beses. Pagkamulat ko pa lang ng aking mga mata, narinig ko ang aking kapatid na nagsabi, "Kuya, gusto ko yung pula." Parang isang batang takot na maaga ang kanyang laruan, mabilis niyang iniabot ang kanyang kamay patungo sa malinaw na sistema sa kanan. Pagkadampi pa lang ng kanyang mga daliri sa pulang icon, isang baliw na kagalakan ang kumalat sa kanyang mukha. Sa buhay na ito, pagkakataon ko na para maging bayani ng mundo. Pagkatapos ay tumalikod siya. Lumingon siya at tumingin sa akin. Kitang-kita ang pagmamalaki at puot sa kanyang mga mata. Tanga ka, hindi mo ba alam na kinuha ko na ang pinakamakapangyarihang kakayahan? Magmamakaawa ka sa akin habang buhay. Kalmado akong naglakad papunta sa inabando ng leap system. Jingching, sigurado ka bang pipiliin mo yan? Mukhang combat type yan. Kakailanganin ng maraming pagsisikap. Tumindi ang pagmamalaki ni Jingching matapos matanggap ang system. Hinaplos niya ang kanyang buhok at, nagkunwaring matino, ay sinabing, "Kuya, nakapagdesisyon na ako. Pinoprotektahan mo ako simula pagkabata. Sa pagkakataong ito, paprotektahan kita. Ito, ako ang hahawak sa maruming gawain ng karahasan at pagdanak ng dugo." Malamang na isang imbakan ang gininto ang iyon. Perpekto ito para sa isang taong kasing mapagmalasakit mo. Manatili ka lang at hahawakan ang mga suplay. Paprotektahan kita. Malamig na ngumiti ako sa sarili ko. Sa madaling salita, gusto mo akong gawing tagapagpahirap mo para lubos mo akong mapakinabangan, tulad ng pagprotekta ko sa iyo sa nakaraang buhay ko. Hindi ko siya pinansin at hinawakan ang kumikinang na gininto ang marka sa harap ko gamit ang aking daliri. Sa isang iglap, isang mainit na gininto ang liwanag ang nakapalibot sa akin. System bind successful host Jing Buffen ability. May natitira pang 167 oras at 59 na minuto bago magsimula ang Infinite Host System Level 1 Apocalypse. Sa mismong sandaling iyon, natali na ni Jingching ang kanyang sistema. Tuwang-tuwa siya. Ikinumpas niya ang kanyang kamay sa ere, at ang kristal na ashtray sa mesa ay nawala sa isang kisap mata. Namutla ang mukha ni Jingching. Napahawak siya sa kanyang dibdib at huminga ng malalim. Ngunit sa sumunod na sandali, ang kanyang mukha ay napuno ng saya ng tagumpay. Totoo iyon. Natagpuan ko na ang kapangyarihang iyon. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay wala na ang pagmamahal at tiwala ng dati, ngunit sa halip, mayroong malinaw na pagmamalaki. "Kuya, medyo pagod na ako. Dalhan mo ako ng tubig at..." "Opo, Nay, ibigay mo po sa akin yung bank card na naiwan ni tatay. Kailangan kong lumabas at bumili ng ilang gamit." Parang inuutusan niya ang isang katulong. Tinitigan ko ang sarili kong kapatid. Ang kapatid na nagtulak sa akin hanggang sa mamatay ako noong nakaraan. Isang salita lang ang bamulong ko, "Umalis ka na." Tumahimik ang silid. Nawala ang ngiti ni Jinching. Parang may mali siyang narinig, dahil mula pagkabata hanggang ngayon, natupad ko na ang lahat ng hiling niya. "Kuya, ano yung sinabi mo?"
Galit ka pa rin ba sa akin dahil inalis ko ang pulang sistemang yan? Pero, ginawa ko ito para protektahan ka, di ba? Sabi ko, lumabas ka ng bahay ko. Tumayo ako mula sa aking upuan at tinitigan si Jinxing mula sa itaas. At oo, bahay ko ito. Nasa papeles ng ari-arian ang pangalan ko. Bibigyan kita ng 10 minuto. Mag-impake ka ng mga gamit mo at umalis ka rito. Baliw ka ba? Hindi na natuloy ni Jinx ang kanyang pagkukunwari. Bahay ito ni na mama at papa. Paano mo ako napapalayas? At huwag mong kalimutan, ako na ang may pinakamakapangyarihang kakayahan ngayon. Naiintindihan mo na ba ang ibig sabihin nito? Malapit na ang apokalipsis, at ako lang ang makakapagligtas sa iyo. Kung guluhin mo ako ngayon, hindi na kita tutulungan mamaya kapag nagmakaawa ka. Masyado siyang kumpiyansa. Akala niya didilaan ko ang mga paa niya tulad ng dati kong buhay. Nakangiting naglakad ako dahan-dahan papunta kay Jin King at itinulak siya pabalik, inipit siya sa pader. Ang pinakamakapangyarihang kakayahan. Sinuntok ko ang pader malapit sa tainga niya ng buong lakas. Kasabay ng isang malakas na kalabog, napasigaw si Jin King sa takot at napaupo, napahawak sa kanyang ulo. Ang hanggal mong kakayahan ay kayang maglaho lang nitong mga sira-sirang damit mo. Nakalimutan mo na ba? Kumbinsido ka ba na ang kakayahan mo ay puro bagay lang ang kaya mong linisin? Hindi ito makakagawa ng pagkain. Sa loob ng 7 araw, bababa ang temperatura sa -60 degrees. Kung wala kang makakain o maisusuot, kahit pasirain mo ang buong gusali, mamamatay ka sa lamig at gutom. Nanginag ang buong katawan ni Jinxing. Hindi niya talaga ito pinag-isipan. Pero agad siyang nanigas at sumigaw, ano kaya? Magnanakaw ako sa iba. Papatayin ko ang sino mang hindi magbibigay sa akin ng mga supply. At ano ang gagawin mo sa walang kwentang bodega mo? Kahit na ganoon, kakailanganin mo pa rin ako. Kailangan nating humingi ng tulong. Tama ba? Sabi ko, kung gayon, good luck. Ayoko nang guluhin pa siya. Naglakad ako papunta sa pinto at binuksan ito. Umalis ka agad dito, o tatawag ako ng mga gwardya at palalayasin ka. Huwag mong kalimutan, may batas pa rin sa mundong ito. Kung patuloy kang papasok sa bahay ko, maaari akong tumawag ng pulis. Tinitigan ni Jinxing ang naninigas kong likod. Kumikinang ang puot sa kanyang mga mata. Napakagaling. Kung napakawalang puso mo, huwag mo rin akong sampain. Kapag dumating na ang apocalypse, titingnan ko kung ano ang gagawin mo sa basura mong yan. Paano mo ako kinakayahang magmakaawa gamit ang isang tambak ng mga bagay? Huwag mong pagsisihan sa huli, Jing Bufen. Sumugod si Jing Ching papasok sa silid. Galit na isinilid niya ang ilang damit at alahas sa kanyang malita at mabilis itong kinaladkad palabas ng pinto. Bago umalis, binigyan niya ako ng isang nakal-alasong tingin. Sa buhay na ito, papanoorin kitang mamatay sa harap ko na parang aso. Padabog na sumara ang pinto. Samandal ako sa pinto at huminga ng malalim. Natapos na ang unang hakbang. Ngayong naalis ko na ang ahas na ito sa damuhan, malaya na akong nakapaghanda. Kinuha ko ang telepono ko at tiningnan ang oras. 15 ng Enero taong 2026, 10 AM. 7 araw pa ang layo ng apokalipsis. Ipinagbili ko online ang aking $8 milyong bahay. Agad ko itong naibenta sa 20% na diskwento, kasama ang mana ng aking mga magulang, at halos $11 milyon ang natitira sa akin. Kaunting pera lang ang makapagpagawa ng doomsday bunker na kayang tiisin ang -70 degrees Celsius at mga alo ng zombie, at makapag-imbak ng mga supply para sa mga susunod na henerasyon. Tumawag ako sa bangko at isinangla ang mga shares ng aking kumpanya at ang aking bahay. Tinawagan ko rin ang ilang pribadong nagpapautang at pagkatapos ay tuluyang inalis ang lahat ng online loan platforms at credit cards. Naging baliw na sugarol ako. Sa loob lamang ng isang hapon, umabot na sa 16 na milyon ang aking cash balance. Hindi ako natuwa nang makita ko ang malaking halagang iyon sa aking bank card, sa halip, isa lang ang nasa isip ko, ang pera ay parang mga piraso lamang ng papel hanggang sa maging mga supply. Minamaneho ko ang aking SUV, na hindi ko pa naibebenta, diretso sa labas ng bayan. Malinaw ang aking target. Ito ang Abundant Cold Chain Logistics Park sa kanlurang gilid ng lungsod. Ito ang dating pinakamalaking base ng imbakan ng malamig na tubig sa buong lungsod. Ngunit tumakas ang may-ari nito dala ang lahat ng pera, iniwan ang lugar na abandonado.
Malayo ito sa lungsod. Napapaligiran ito ng mga bukas na bukirin, kaya madali itong ipagtanggol. Sa nakaraang buhay, ang lugar ay inookupahan ng isang gang sa black market at kalaunan ay ginawang pinakamalaking base ng Survivor. Ngunit sa buhay na ito, akin ang lugar na ito. Natagpuan ko ang matandang lalaki na nagbabantay sa lugar at naghagis ng 20,000 rupees na pera sa harap niya. Sinabi ko sa kanya iyon. Gusto ko itong rentahan ng 15 araw para magtayo ng horror escape room, at ayaw ko ng anumang kontrata. Ang kailangan ko lang ay ang mga susi. Nang makita ang makapal na pulang papel, ang matanda ay lubos na natigilan at ibinigay sa akin ang mga susi ng walang pag-aalinlangan. Nang matanggap ang mga susi, nilak ko ang pangunahing gate mula sa loob at pumasok sa napakalaking underground cold storage. Kahit na inabandona na ito sa loob ng 2 taon, medyo malamig at mamasa-masa ito dahil sa lokasyon nito na 10 metro sa ilalim ng lupa. Ang lawak nito ay humigit kumulang 3,000 metro kwadrado at ang taas nito ay 8 metro. Sabi ng sistema, i-scan ang espasyong ito. Tapos na ang pag-scan. Natagpuan ang isang medyo saradong espasyo sa ilalim ng lupa, perpekto para sa isang pagbabago sa isang safe house. Gusto mo bang i-activate ang space anchor? Pagkatapos maiangkla, ang espasyong ito ay magiging isang istasyon ng paglilipat sa pagitan ng realidad at espasyo ng sistema. Maaari mong gamitin ang iyong isip upang magpadala ng mga panlabas na supply dito o kumuha ng mga supply sa espasyo ng sistema. Inactivate ko ang anchor. Ngayon ay natagpuan na ang espasyo. Ang susunod na gawain ay punan ito. Dinala ko ang aking sasakyan diretso sa pinakamalaking pamilihang pakyawan ng lungsod at naghanap ng mga supply. Nagsimula akong mamili. Ang aking mabilis na pamimili ay lumikha ng kaguluhan sa buong pamilihang pakyawan. Isang hindi kilalang binata, na bumibili ng mga pakyawan na paninda sa presyong pakyawan, ang nakakuha ng atensyon ng mga namamahala sa pamilihan, ngunit nakapaghanda na ako ng isang kwento. Sinabi ko sa kanila na ito ay isang supply para sa 1 taon para sa ilang malalaking minahan sa malayong mga bundok, at ang mga bundok ay malapit ng matakpen ng nyebe. Kaya kailangan ko ang lahat ng ito sa loob ng ilang araw. Sa mundong sakam sa pera ngayon, kung mayroon kang pera, gaano man katawa-tawa ang iyong dahilan, automatikong naniniwala ang mga tao dito. Sa sandaling makapasok ang unang convoy ng mabibigat na truck na may dalang mga supply sa inabandonang pabrika sa kanlurang gilid, nilak ko muli ang pintong bakal. Ang napakalaking cold storage ay puno na ngayon ng maliliit na bundok ng mga supply. Naglakad ako sa harap ng 5 metrong taas na bundok ng bigas. Itinaas ko ang aking kamay, inilagay ang aking palad sa pinakamababang sako ng bigas, at sinabing, imbakan. Sa sumunod na sandali, ang 50 toneladang bigas sa harap ko ay naglaho sa isang kisap mata. Pinaikit ko ang aking mga mata at lubos na nagtuon sa espasyo ng sistema. Nakita ko ang walang katapusang puting. Sa kalawakan, ang 50 toneladang bigas na iyon ay tahimik na lumulutang sa hangin, sa eksaktong parehong hugis gaya ng dati nitong anyo sa lupa. Tila huminto ang oras dito. Kahit lumipas ang 100 taon, ang bigas na ito ay sariwa pa rin kapag naluto. Nakaramdam ako ng matinding kagalakan sa loob ko. Ang pakiramdam na ito ng pagmamay-ari at pagkontrol sa lahat ng bagay ay tunay na nakalalasing. Ngunit ito ay simula pa lamang. Sa matinding lamig na -60 degrees, nang walang pinagmumulan ng init, lahat ng pagkaing ito ay magyayelo at magiging bato. Sa pamamagitan ng isang kaibigan, bumili ako ng 10,000 tonelada ng smokeless diesel, solar panel, at generator, 7 araw lamang. May iba pa. Hindi ko lang kinailangang punuin ang malamig na imbakan na ito ng pagkain na sapat para sa 10 henerasyon. Kinailangan ko itong gawing isang bunker na may pare-parehong temperatura na napakalakas na kahit isang bombang nuklear ay hindi ito kayang sirain. Nang sandaling iyon, isang mensahe ang dumating sa aking telepono. Ang nagpadala ay si Jingqing, at ang mensahe ay naglalaman ng isang larawan. Sa larawan, siya at ang kanyang kasintahang si Chu, ay nakaupo sa isang mamahaling restoran ng Pransya. Ang mensahe ay nagsasabing, kawawang kapatid, pagkatapos kayong palayasin sa inyong tahanan, kumakain ka na lang ba ng instant noodles ngayon? Ipinagdiriwang namin ng aking senior ang aming bagong buhay. Kung luluhod ka ngayon, gagawin ko. Kung magmakaawa ka sa akin, baka maisipan kong bigyan ka ng isang piraso ng tinapay.
Tumingin ako sa screen, isang mapang uyam ng ngiti ang sumilay sa aking mukha. Kumain ka. Kumain ka hanggang sa mabusog ka. Ito na ang huling pagkaing tao na kakainin mo. Walang pag-aalinlangan, sumagot ako ng 3 salita lamang, magbihis ka pa, at saka ko siya hinaranggan at pinatay ang telepono. Nakatayo ako sa bakal na daanan sa ikalawang palapag. Sa ibaba, 12 ng mga manggagawa ang nagtatrabaho na parang mga langgam sa tiyan ng napakalaking halimaw na bakal na iyon. Boss, hindi naman kakaiba ang iyong kahilingan. Ito. Ang lalaking nagsasalita ay si Old Black, ang pinakamaparaan na kontratiste ng lungsod. Sa pagtingin sa mga siksik na blueprint na hawak niya, ang mukha ni Old Black ay tila ba natitibi. Kailangang takpan ang buong silid ng 50 sentimetrong kapal na patong ng aerogel insulation na gawa sa aerospace, na may 20 milimetrong bulletproof steel plates sa ibabaw. Sa ganitong setup, sinusubukan mong protektahan ang iyong sarili mula sa isang nuclear bomb o Godzilla. At gusto mong lahat ng lumang ventilation system ay ganap na selyado, na mag-iiwan lamang ng 2 bagong airlet. Mga nuclear din. Gamit ang mga sistema ng biolohikal at kemikal na pagsasala. Nagtanong si matandang itim ng pawisan, kapatid, hindi maliit na halaga ang gastos na ito. Sabi ko, nailipat na ang pera sa iyong account, 5 milyon ang paunang bayad. Kailangan kong matapos ang gawaing ito sa loob ng 3 araw. Dapat ay ready stock na ang lahat ng materyales. Kung wala ito sa stock, pumunta ka at kumuha nito sa ibang construction site. Babayaran ko ng 3 beses ang diferensya. Lumingon ako at tiningnan si matandang itim sa mata at sinabing, may isa lang akong kondisyon. Huwag mo akong tanungin kung bakit ko ginagawa ito. Walang mga litrato o social media. Pero huwag kang maglagay ng kahit ano. Pagkatapos ng trabaho, bibigyan kita ng isa pang 2 milyon para manahimik ka. Kumikirot ang ugat sa leeg ni matandang itim, 7 milyon. Katumbas iyon ng 2 taon niyang kita. Sige. Boss, mula ngayon, ikaw ang Diyos ko. Dahil napakabukas palad mo, ako, matandang itim, ay nanunumpa rito. Kung hindi matapos ang trabaho sa loob ng 3 araw, puputulan ko ang ulo ko at ilalagay ito sa iyong paanan na parang bola ng football. Hindi ako natuwa nang makitang nagtatrabaho ng parang baliw si matandang itim. Hindi lang ako basta nagtatayo ng silungan. Ito ay ibang-iba sa mundo ng apokalipsis. Isang buong ecosystem ang nalilikha. Pumunta ako sa isang sulok ng pabrika kung saan kakababa lang ng isang espesyal na kargamento. Nabasag ang mabibigat na kahon na gawa sa kahoy, na nagpapakita ng isang malalim at itim na metal na kumikinang mula sa loob. Hindi ito armored steel, kundi isang espesyal na pinagkunan ng high voltage power grid generator at military grade blast-proof glass. Ang pinakamapanganib na bagay sa mga unang araw ng apocalypse ay hindi ang mga zombie, kundi ang kalikasan ng tao. Kapag ang gutom at lamig ay ginagawang mga hayop ang mga tao, ang mga magnanakaw na iyon ay sumisira sa isang karaniwang shutter door na parang papel. Sinuri ko ang mga sistemang ito. Iniutos kong iimbak ang lahat ng materyales at pagkatapos ay iniutos na isaayos ang espasyo ayon sa mga blueprint. Habang kumakain ang mga manggagawa, hinawakan ko ang mabigat na salamin na hindi tinatablan ng pagsabog, at tontoneladang mabibigat na materyales ang naglaho sa isang kisap mata. Pagkatapos, sa tulong ng mga tumpak na kontrol ng sistema, ang salamin ay perpektong kumasya sa mga bakana ng bintana ng bubong ng pabrika, nang walang kahit isang bitek. Habang palayo ang huling sasakyan ng construction, dahan-daang sumara ang napakalaking pintong bakal. Nakatayo ako sa gitna ng aking pribadong bakal na bunker, na napapalibutan ng mga bundok ng supply. Nang makita ko ito, napagtanto kong hindi pa pala sapat. Tiningnan ko ang aking telepono. Ang balanse ay wala pang 500,000 rupees. Naabot ko na ang aking legal na limitasyon sa pagbili. Ngayon ay oras na para pagnakawan ang mga kalakal ng libre, 2:00 NU. Ang Bonded Logistics Center sa Eastport. Ito ang pinakamalaking import-export hub ng lungsod. Libu-libong container ang nakasalansan na parang mga laruan sa daungan, puno ng mga dekalidad na kalakal mula sa buong mundo. Sa loob lamang ng isang gabi, halos kalahati ng mga mamahaling bodega sa bonded area na iyon ay naubos ko na. Pagkatapos, isang liwanag ang sumikat sa akin. Masakit. Isa itong babala na senyales ng labis na paggamit ng aking lakas ng pag-iisip. Napilitan akong ihinto ang aking trabaho.
Gayunpaman, hindi pa ako nasiyahan. Nang paalis na ako, biglang bumalot sa katahimikan ng gabi ang malakas na tunog ng mga makina. Ilang itim at binagong SUV ang mabilis na pumasok sa daungan at huminto sa harap ng isang nakatagong bodega sa malapit. Bumukas ang mga pinto, at lumabas ang dose-dosenang mga taong may tato. Ang kanilang pinuno, isang kalbong lalaki, ay sumigaw ng malakas. Bilisan ninyo, ikarga ninyo agad ang mga kargamento. Sabi ni Longbro, dapat umalis na ang kargamento ngayong gabi. Binabantayan tayo ng Diyos nitong mga nakaraang araw. Oo, malinaw na may palatandaan ng panganib ang mga kahon na dala nila. Pinaikit ko ang aking mga mata at inactivate ang long-distance scan ng system. Ang mga resulta ng scan ay, TAT explosives, detonators, industrial ammonium nitrate. Ito ay isang imbakan ng armas. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ito ang smuggling base ng Black Shark Gang, ang pinakamalaking underground gang sa lungsod. Nang makita ang mga pampasabog na iyon, na hindi lamang kayang magpaputok ng mga zombie kundi kayang sumire rin ng kahit anong pinatibay na kastilyo, dinilaan ko ang aking mga labi. Para bang may pumasok na mag-isa. Isa itong magandang regalo. Dahil sa mga pampasabog na ito, ako ang may pinakamalaking kalamangan. Ngayong nandito na ako, pasensya na po, mga kapatid. Tahimik kong ginamit ang kapangyarihan ng espasyo ng sistema at narating ang likurang bahagi ng bodega. Inilagay ko ang aking kamay sa manipis na pader na bakal. Ang distansyang ito ay nasa loob ng saklaw ng imbakan ng sistema. I-lock ang lahat ng pampasabog sa loob ng bodega ng sistema at iimbak ang lahat. Nabulag ang mga goons na may dalang mga gamit sa loob ng bodega. Biglang nawala ang mabibigat na kahon na kanilang dala. Nagkaroon ng katahimikan. Dose-dosenang malalaking tulisang ito ang nakatayo sa iisang posisyon, nakataas ang kanilang mga kamay, nakatitig sa isa't isa ng may nanlalaking mga mata. Saan napunta ang mga kahon ng dumi? May multo ba rito? Gulong-gulo si Longbrow. Wala na ang mga gamit. Wala na ang lahat. Sumugod papasok ang kalbong pinuno. Nang makita ang walang laman na bodega, unang sumilay ang galit sa kanyang mukha. Pagkatapos ay takot, at pagkatapos ay pagdududa ang bumalot sa kanyang sariling mga mata. Sino ang naroon? Sino ang may gawa nito? Lumabas ka. Binunot niya ang kanyang baril at sinimulang iwinagayway ito ng walang ingat. At ako, sinamantala ang kaguluhan, ay nakaakyat na sa pader ng daungan, tumatakas sa kadiliman ng gabi. Nawala na ito. Ang countdown ay 24 na oras. Ang lungsod ay abala pa rin sa huling araw. Walang nakakaalam na ito na ang huling pagsikat ng araw sa lumang mundo. Ang Departamento ng Panahon ay naglabas ng asol na alerto para sa isang malamig na alon, na hinulaang bababa ang temperatura ng 10 hanggang 15 degrees sa susunod na araw. Walang sino man ang sineryoso ito. Inakala ng lahat na kailangan lang nilang magsuot ng manipis na damit. Hindi ako lumabas ng araw na iyon. Nasa aking bunker ako sa kanlurang lugar, ginagawa ang mga huling pagsusuri. Ang mga pinto at bintana ay ganap na seliado, naiwan lamang ang pangunahing gate na bukas. Kinuha ko ang aking telepono. Binuksan ko ang aking account at tiningnan ang aking social media sa huling pagkakataon. Nagpost si Jingching 1 oras na ang nakalipas. Bagamat paparating na ang taglamig, mainit ang puso ko. Salamat, Senior, para sa sorpresang ito. Napakaliwanag ng ating kinabukasan, at ang ilang mga tao ay uupo lamang doon at mabubulok kasama ang kanilang bulok na pera. Humagalpak ako ng tawa. Nagustuhan ko ang post at nagkomento, tangkilikin ang huling bahagi ng kapayapaan. Malapit nang maging napakainit ang panahon. Noon din, biglang tumigil ang mahinang ulan sa labas ng bintana. At pagkatapos ay bumuhos ang isang Grand ISO na kasinlaki ng bola ng table tennis. Tumama ito ng malakas sa aking bulletproof glass. Pagkatapos ay isang segundo, pagkatapos ay isang pangatlo. Nagsimulang umulan ng mga granizo na parang mga bala, kasabay ng malalakas na hangin na kasing lakas ng bagyo. Bumagsak ang temperatura. Isang balitang pang-emerhensya ang sumilip sa screen ng aking telepono. Isang mapanganib na polar vortex ang magdudulot ng pagbaba ng temperatura sa buong mundo ng 50 degrees Celsius sa susunod na 3 oras. Hinihimok ang lahat ng mamamayan na umuwi agad. Umuwi agad. Hindi ito isang pagsasanay. 10 minuto pa lamang ang nakalipas mula nang magsimula ang apokalipsis, at ang mundo sa labas ay ganap na nagbago.
Sa isang kisap mata, ang mga kalye ay naging madilim. Isang makapal na patong ng yelo ang bumalot sa mga sasakyan. Dose-dosenang mga sasakyan ang nagbanggaan at nasunog. Ngunit bago pa man kumalat ang apoy, napigilan ito ng matinding lamig, na naging kakaibang nagyelo. Ang mga taong nakulong sa mga sasakyan, dahil sa takot, ay sinubukang buksan ang mga pinto at tumakas. Ngunit ang mga pinto ay nagyelo ng tuluyan. Ang ilan ay binasag ang mga bintana at nagawang makatakas. Ngunit nang mahawakan nila ang hangin sa labas, parang naubos ang lahat ng init sa kanilang mga katawan. Agad na namanhid ang kanilang mga galaw. Ang hitsura ng takot sa kanilang mga mukha ay natigil, at sila ay naging mga buhay na ice cube. Ipinakita ito ng thermometer sa loob. Bumaba na ang temperatura sa labas sa ibaba ng -30 degrees Celsius at bumababa pa rin ng 1 degree Celsius bawat minuto. Habang ang temperatura sa loob ng aking ligtas na bahay ay nakatakda sa 24 degrees Celsius, hinubad ko ang aking jacket at umupo na nakasuot lamang ng manipis na t-shirt. Isinubo ko ang isang piraso ng perpektong lutong karne ng baka ng wagyu sa aking bibig. Ginhawa. Sa mismong sandaling iyon, napakalamig sa isang mamahaling apartment sa gitna ng lungsod. Ano ang nangyayari? Bakit namatay ang heater? Nakabalot si Jingquin sa kanyang bagong baylang cashmere quilt. Gayunpaman, nanginginig siya. Nasira ang buong sistema ng pag-init ng komunidad dahil sa isang pumutok na tubo. Wala na siya. Bumaba na ang temperatura sa silid sa -5 degrees. Bagamat hindi pa ito nakamamatay, para na rin itong impyerno para kay Jing, na lumaki sa isang pamilyang may alagang-alaga. Senior, mag-isip ka agad. Mamamatay tayo sa lamig. Siniko niya si Chakshu, na nakaupo sa tabi niya. Si Chakshu ay naghihirap din sa lamig. Nagmamadali siyang isinuot ang kanyang mga damit sa sarili. Tumahimik ka. Masama rin ang kalagayan ko. Paano nagbago ang masamang panahon na ito? Hanapin mo agad. May natitira pa bang heat patch? Nasa kahon na lahat ng heat patch. Itinuro ni Jinqing ang isang sulok. Pareho silang nagmamadaling maghanap, ngunit hindi nila ito makita. Wala pang 10 heat patch ang available. Hindi sapat iyon para sa buong gabi. Oo, mayaman ang kapatid mo, di ba? Siguro nasa malaking hotel siya o nakabili ng heating equipment. Tawagan mo siya agad. Napahawak si Jinqing sa straw. Nanginginig ang mga kamay niya at dinala ang telepono ko. Pasensya na, naka-off ang numerong tinatawagan mo. Shit. Galit na inis na hinampes ni Jinqing ang telepono sa sofa. Paano nang ahas ang gago na to na ibaba ang telepono ngayon? Huminahon ka. Huminahon ka. Nagliwanag ang mga mata ni Chashu. Naalala ko. Ilang araw na ang nakalipas. Nakita ko ang kapatid mo sa South City Wholesale Market. Medyo malayo ako, pero paulit-ulit ko siyang narinig na may pabrika sa kanlurang bahagi. Isa itong tunay na abandonadong pabrika. Sa ganitong panahon, siguradong nagtatago siya roon. Hanapin natin siya. Napakalakas ng nyebe sa labas. Tiningnan ni Jinqing ang nakakatakot na bagyo sa labas ng bintana at umatras. Kung hindi tayo pupunta, mamamatay tayo. Hindi titigil ang nyebeng ito anumang oras sa malapit na hinaharap. Sa loob ng ilang oras pa, sasabog ang mga tubo ng tubig sa bahay. May kotse tayo, at may air conditioning ito. Kapag nahanap na natin ang kapatid mo, tapos ka na. Ano ang kinakaharap niya sa harap ng sistema at ng aking isipan? Kung gayon, lahat ng kanyang mga supply ay magiging atin. Nadaig ng kanilang kasakiman ang kanilang takot. Pareho silang naglagay ng lahat ng kanilang mga damit at kahit papaano ay nagawa nilang bumagsak at makapasok sa kotse. Umandar ang kotse, at habang umiihip ang mainit na hangin, pareho silang nakahinga ng maluwag. Tumungo na tayo sa kanlurang rehiyon. Isang walang awang kislap ang sumilay sa mga mata ni Jinqing. Kapag nahanap ko na si Jing Bufan, luluhodan ko siya sa nyebe at hihingi ng tawad para mapatawad ko siya sa kanyang naunang maling pag-uugali. At doon, sa kanlurang rehiyon, nakatitig ako sa isang sulok ng aking monitoring screen. May ilang mga asong gala na nagkukumpulan, nanginginig sa lamig. Bigla, ang katawan ng isa sa mga aso ay nagsimulang manginig ng malakas. Ang mga mata nito ay agad na naging pula ng dugo, at isang nakakatakot at hindi makataong sigaw ang umalangaw sa liblib na lugar. Ang tahimik na asong zombie ay inatake ang sarili nitong kasama. Mga bukal ng dugo ang tumalsik sa nyebe, agad na nagyelo at naging pulang kristal ng yelo. Hindi ito isang ordinaryong virus.
Ito ang extreme cold zombie virus. Hindi sila takot sa lamig, bagkus, habang lumalamig ito, lalo itong nagiging mapanganib. Tara na, ibinaba ko ang aking mga chopstick. Kaya, sa wakas ay nagsimula na. Tumayo ako mula sa aking upuan, pumunta sa control panel, at pinindot ang pulang buton. Na-activate ang Level 1 Combat Defense Mode. Damaloy ang kuryente sa high voltage grid ng unang linya ng depensa sa labas ng pabrika. Kumislap ang asol na kidlat sa blizzard. Itinaas ko ang aking baso ng red wine. Itinuro ko ang blizzard sa screen at sinabing, maligayang pagdating sa impyerno. Ang aking mga bisita, ang blizzard ng kanlurang rehiyon ay naging isang puting sakuna na ngayon. Walang makikita kahit 5 metro sa harap. Hindi ko makita. Isang puting BMW X5 ang gumagapang na parang lasing sa kalsada kung saan kalahating metro na ang naipon na ng nyebe. Bakit hindi pa tayo nakakarating? Sabi mo 20 kilometro pa lang. Nakaupo si Jinching sa passenger seat. May dalawang makapal na kumot siyang nakatakip sa kanya. Pero, nangangatol pa rin ang mga ngipin niya dahil sa lamig. Nako, tumahimik ka. Manhid ang mga kamay ni Chanshu, na nakahawak sa manibela. Nababalutan ito ng asol at lilang frostbite. Ipinapakita ng navigation na nasa unahan lang siya. Sus Mariosep, wala akong makita sa kalsadang ito. Biglang may malakas na ingay. Mabilis ang takbo ng kotse. Lumubog ito at pagkatapos ay tuluyang huminto. Ang ilalim na bahagi ng sasakyan ay naipit sa isang malaking tipak ng nyebe sa gitna ng kalsada. Ang sasakyan ay ganap na sira-sira. Sinuntok ni Chanshu ang manibela sa kawalan ng pag-asa. Ngunit ang kanyang kamay ay tumama sa malamig na takip na katad, at siya ay napangiwi sa sakit. Sumigaw si Jinching. Gusto mo ba akong patayin dito? Chanshu, talo ka. Tumigil ka na sa pagsasalita ng kalokohan. Kung may lakas ng loob ka, halika at magmaneho ka na lang. Ang takot ni Chanshu para mabuhay ay nangingibabaw sa kanyang pakikipagtalik. Umalis ka. Ang madilim na anino sa unahan ay malamang na pabrika. Naglalakad. Tara na. Wala silang ibang pagpipilian. Ang pananatili sa kotse ay nangangahulugan ng kamatayan sa lamig. Mahigpit nilang binalot ang kanilang mga kumot sa kanilang sarili at, tulad ng dalawang hanggal na penguin, ay napadpad sa blizzard. Pakiramdam ni Jinching ay sesabog ang kanyang mga baga sa lamig. Ang bawat paghinga ay parang kamatayan. Ang distansya na 500 metro lamang, na karaniwang tumatagal ng ilang minuto, ay inabot nila ng kalahating oras. Nang lumitaw sa harap nila ang pabrika na may bakal, halos lumuhod silang gumapang patungo sa pangunahing gate. Ngunit ang tanawin sa harap nila ay nagulat sila. Nasaan ang isang inabando ng pabrika? Malinaw na isa itong bunker na bakal. Ang mga lumang pulang pader na ladrilyo ay ganap na natatakpan ng makakapal na mga piraso ng pilak-abong metal. Tumakbo si Jinching papunta sa napakalaking gate na bakal at nagsimulang kumatok ng walang ingat sa pinto. Jing Bufan, alam kong nasa loob ka. Buksan mo ang pinto. Kapatid, ako si Ching. Nilalamig ako. Dali buksan mo ang pinto at papasukin mo ako. Jing Bufan, ako si Chanshu. Ikaw ang bahala sa amin. Paano mo kami hinahayaang mamatay ng ganito? Pareho silang sumigaw ng buong lakas, ngunit ang kanilang mga boses ay walang tunog sa gitna ng bagyo. Agad siyang nawala. Sa loob, nakaupo ako sa isang malaking sofa na gawa sa katad, at ang buong dingding sa harap ko ay puno ng mga monitoring screen. Sa screen, dalawang malabo at pulang thermal imaging object ang nakadikit sa pinto, parang dalawang walang magawang langaw. May hawak akong baso ng alak na lefit, na dahan-dahan kong hinahalo. Isang maliit na palayok na tanso sa malapit ang naglalaman ng kumukulong pulang langis, na naglalabas ng nakakabaliw at maanghang na amoy. Inutusan ko ang system na buksan ang outdoor speaker. Isang mahinang kalabog ng kidlat ang nagmula sa outdoor speaker, na ikinagulat nilang dalawa, at pagkatapos ay isang mahinang kalabog sa bagyo. Isang boses ang umalangaw, puno ng mahinahon at banayad ng ngiti. Sino yan? Hindi mo ba alam na ang pang-iistorbo sa iba sa kalagitnaan ng gabi ay isang krimen? Nang marinig ito, tumulo ang luha sa mga mata ni Jinching. Kuya, ako ang kapatid mo. Dali, buksan mo ang pinto. Ang lamig sa labas. Malapit na tayong mamatay. Ate ko, mahina ang boses ko. At pagkatapos, kasabay ng pagmuya, sinabi ko, Dod, medyo naluto na itong sopas ng bituka ng pato. Ano nga pala ang sinabi mo?
Sino ka? Si Jingqing, na nakatayo sa labas, ay tila tumigil sa paghinga. Nilalamig ako na parang aso sa labas, at ikaw ay nasa loob, kumakain ng hotpot. Kinakain mo ito, at pati na rin ang bituka ng pato. Ang pag-iisip pa lang ng kawawang pagkaing iyon ay nagpaluwa ng kanyang bibig at nagpagulo ng kanyang sikmura. Jing Bufen, huwag kang magpakabaliw. Alam kong naririnig mo ako. Ako si Jingqing, ang nag-iisa mong tunay na kapatid na babae. Dali-daling buksan ang pinto. Kapag nasa loob na ako, ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat. Hindi lang iyon pagkakaintindi. Isang hindi pagkakaintindi. Ibinaba ko ang aking mga chopstick, kinuha ang mikropono, at ang aking tingin ay naging kasing lamig ng yelo sa takot na mukha sa screen. Ginawa mo akong. Sinabi ko nang umalis ka. Hindi ba iyon pagkakaintindi? O sinasabi mo bang gusto mo akong panuuring mamatay sa sakit na parang aso? Hindi rin ba iyon pagkakaintindi? Nasabi ko lang iyon sa galit. Nataranta si Jingqing. Kuya, lalaki ka. Paano mo nagagawang isa puso ang maliliit na bagay na iyon? Nagkamali ako noong una. Mali ako. Ngayon ay humihingi na ako ng tawad, di ba? Pasensya na. Pasensya na. Ayos lang ngayon. Buksan mo agad ang pinto. Nasaan na ang paghingi ng tawad na iyon? Malinaw na utos iyon. Naramdaman niya na kung yuyuko siya at sasabihin ang tatlong salitang ito, kung gayon. Kailangan ko siyang patawarin. Iyan ang naging patakaran sa nakalipas na 20 taon. Ngunit sayang, nagbago na ang mga patakaran. Kung ang isang paghingi lamang ng tawad ay maaaring ayusin ang lahat, ano pa ang silbi ng mga pulis? Sabi ko nang may malamig na tawa, kung napakayabang mo, gamitin mo ang pinakamalakas mong kakayahan para makapasok. Malinis ang sistema mo, di ba? Masakit sa mata mo ang pintong ito, kaya linisin mo ito. Ang kaisipang ito ay tumama kay Jingqing na parang kidlat. Oo, mayroon akong sistema. Sa sobrang pagkataranta niya sa lamig ay nakalimutan na niya ang sarili niyang sistema. Sige, kung hindi mo bubuksan ang pinto, ako na mismo ang magbubukas. Huwag mo akong pakiusapan mamaya. Isang walang awang tingin ang sumilay sa mga mata ni Jingjing. Huminga siya ng malalim at idiniin ang kanyang mga kamay na parang yelo sa makapal na pinto. Kumalat ang enerhiya mula sa kanyang katawan, at isang pulang ilaw ang sumabog mula sa kanyang mga kamay at bumangga sa pinto. Malinaw. Ngunit gaya ng inaasahan niya, mawawala ang pinto. Sa halip, ang pulang ilaw ay tumalbog sa isang hindi nakikitang pader at agad na tumalbog pabalik. Ang pagkabigla ay nagpamanhid sa mga kamay ni Jingqing, at siya ay natamba patalikod sa nyebe. Babala ng sistema. Ang target na bagay ay may napakataas na densidad at pinatibay gamit ang mga high-level energy space anchor. Ang kasalukuyang antas ng host ay level 1. Hindi ito maaaring linisin. Ang pagpilit dito na linisin ay mauubos ang iyong life force. Hindi iyon posible. Gulat na tumingin si Jingqing sa pinto, na hindi pa nakakagalaw kahit 1 pulgada mula sa lugar nito. Ang sistema ko ang pinakamakapangyarihan. Paano posible na hindi man lang nito mabuksan ang pinto? Umalangaw ang aking walang pusong tawa sa mga speaker. Nakalimutan kong sabihin sa iyo, gumamit ako ng 5 milyong aerospace-grade alloys para gawin ang pintong ito. At mukhang, ang sistema ko ay isang siguradong lunas para sa sistema mo. Hindi kayang linisin ng malinaw mong sistema ang mainit kong sistema. Ngayon, umalis ka rito. Huwag mong dumihan ang yelo sa pinto ko. Namatay ang speaker. Pagkatapos, biglang bumukas ang mga searchlight sa itaas ng pinto, at 2 napakaliwanag na kislap ang direktang sumilay sa kanilang mga mukha, na nagpabulag sa kanila. Naupo si Jingqing sa yelo, dinadama ang nakapanlalamig na lamig at nakatitig sa pintong hindi kailanman magbubukas. Sa unang pagkakataon, naranasan niya ang tunay na takot at kawalan ng magawa. Lumipas ang kalahating oras. Naroon sina Jingqing at Xiaoshu. Hindi siya umalis dahil nasira ang kanyang sasakyan. Nagkulong lang siya sa isang maliit na espasyo malapit sa pintuan ng pabrika. Ano ang dapat kong gawin? Hindi ko maramdaman ang aking mga binti. Nagkulay matangkad na lila ang mga labi ni Jingqing, at nanigas ang mga yelo sa kanyang mga pilikmata. Mas malala pa ang kalagayan ni Xiaoshu. Binigyan niya si Jingqing ng isang jacket mula sa kanyang maliit na aparador. Ngayon ay nanginginig ng husto ang kanyang buong katawan, at nagsisimula ng pumikit ang kanyang mga mata. Huwag kang matulog. Kung gagawin mo iyon, hindi ka na madyay gising. Noon lamang,
Isang malakas na halimuyak ang umalangaw sa itaas ng kanilang mga ulo, sapat na para mawalan sila ng hininga. Bueno, pareho nilang halos hindi itinaas ang kanilang mga ulo. Gusto mo bang kumain? Nakatayo ako sa balkonahe ng ikalawang palapag, hawak ang mangkok ng hotpot. Jing Bufen, nagmamakaawa ako sa iyo. Kagat mo ako. Isang higop lang ng mainit na sabaw. Sa wakas ay nawalan ng malay si Chunchu. Lumuhad siya sa yelo at nagsimulang iuntog ang kanyang ulo pataas. Tinuruan pa kita kung paano maglaro ng basketball. Iligtas mo ako alang-alang sa ating lumang relasyon. Lumang relasyon. Tumawa ako at kinuha ang isang perpektong lutong piraso ng karne ng baka gamit ang aking chopsticks. Noong iniwan ninyo akong mamatay sa labas. Ibinigay ko na sa iyo. Naisip mo ba ang dating relasyon noon? Binuka ko ang aking kamay, at ang mainit na piraso ng karne ng baka, na may tumutulo na pulang buntot, ay lumapag sa harap nilang dalawa. Sa maputik na nyebe, halos hindi namamalayang sinugod ito ni Chashu, ngunit mas mabilis si Jinching. Kinuha niya ang piraso ng karne, na puno ng maruming nyebe, at diretsyong isinuksok sa kanyang bibig. Hindi niya man lang ito nguyain, nilunok niya ito. Ang agarang init ay nagdulot ng nakapapawi na tunog mula sa kanyang lalamunan. Masarap ito. Napakasarap nito. Napakasarap nito. Umiling si Jinching, umiiyak. Nang siya ay busog na. Kung gayon, umalis ka na rito ngayon. Natukoy ng aking sistema ng seguridad ang ilang maliliit na bata na naaakit ng amoy ni Abby. Bago pa man nila maintindihan ang nangyayari, biglang kumislap ang mga berdeng mata sa malayong bagyo ng nyebe. Isang malakas na ungol ang umalangaw sa hangin. Sila ay mga tahimik na asong zombie. Takbo. Si Chashu ang pinakamabilis na tumugon. Hinablat niya si Jinching at nagsimulang tumakbo. Ngunit ang lupa ay ganap na natatakpan ng nyebe. Pareho silang nadulas at bumagsak ng patihaya. Sinunggaban sila ng unang asong zombie at ibinaon ang duguan nitong bibig direkta sa buhay ni Chashu. Iligtas si Jing Bufen. Tulungan mo ako. Sumigaw si Chashu na parang baboy. Sinisipa niya ang aso na parang baliw, ngunit tila wala itong nararamdamang sakit. Nang makita ang paparating na kamatayan, napuno ng bangis ang mga mata ni Chashu. Agad niyang sinunggaban si Jinxing, na nakahiga sa tabi niya, at gamit ang buong lakas niya, itinulak siya palapit sa bibig ng aso, gamulong sa kabilang panig gamit ang parehong lakas. Senior, anong ginagawa mo? Sigaw ni Jinxing sa takot. Nakita niya ang malaki at mabahong bibig na malapit ng kagatin ang kanyang leeg. Sa sandaling iyon ng buhay at kamatayan, natalo ng kagustuhang mabuhay ang takot. Lumapit si Jinxing sa kanya at sinunggaban si Jinxing. Nakatitig siya sa ulo ng aso. Ang pulang icon sa kanyang isipan ay biglang kumislap, at sumigaw siya sa kanyang isipan. Maglaho. Malinaw. Ang ulo ng napakalaking aso ay lumabas lamang ng 1 cm mula sa ilong ni Jinking at tuluyang nawala. Tanging ang kalahating ulo na katawan ng aso ang mabigat na bumagsak kay Jinking, muntik nang hindi sa mukha ng dugo. Pinatay ng host ang level 1 mutated na nilalang. Makakuha ng 10 experience points. Babala sa overdraft ng tibay. Pakiramdam ni Jinking ay naubos ang lahat ng kanyang lakas. Nagdilim ang kanyang paningin, at halos himatayin siya. Pero nakaligtas siya. Medyo masaya ang dramang ito. Ibinaba ko ang aking binocular gamit ang aking kamay. May nanunuyang kislap sa aking mga mata. Dahil ayaw niyong pumunta, hayaan niyong ituro ko sa inyo ang daan. Muling umalangaw ang boses ko, parang pang-aakit ng demonyo. Pumunta kayo ng 200 metro sa silangan mula rito. May guardhouse doon. Dati itong kwarto ng security guard. Kahit basag ang salamin, isa pa rin itong lugar na mapagtatagwan. Ito na lang ang pagkakataon niyong mabuhay ngayong gabi. Dahil doon, tuluyang sumara ang bintana. Naiwan. Ang 2 taong iyon ay nanginginig sa dilim, at ang mga berdeng matang iyon ay nanlalaki sa kanilang paligid. Tara, pumunta tayo sa guardhouse. Itinulak ni Jinching ang bangkay ng aso palayo sa kanya at tumayo, nahihilo. Hindi man lang niya tiningnan si Chansho kahit isang beses. Lagi niyang maaalala ang suntok na iyon. Ilang segundo bago sila natamba ng grupo ng mga zombie dog, pareho silang gumapang, nadadapa, patungo sa sira-sirang guardhouse. Napakaliit ng guardhouse, at umiihip ang hangin mula sa lahat ng panig. Kahit papaano ay tinakpan nila ang mga bintana ng mga sirang patpat at lumang dyaryo, at ang maalikabok na lupa. Bumagsak siya at hingal na hingal. Ching-ching,
Ayos ka lang ba? Inabot ni Chashu ang kamay at sinubukang hawakan si Jinching. Isang peke at malamantikilya ng ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Itinutulak ko lang palayo ang asong iyon. Huwag mo akong intindihin ng mali. Umalis ka na. Walang awang ipinagpag ni Jinching ang kanyang kamay. Pagkatapos ng nangyari, ang maskara ng inosenteng babae ay tuluyang nabasag. At ngayon ay nabunyag ang kanyang masungit at mabangis na tunay na mukha. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang iniisip mo, Chashu. Pinalaki kita dahil gwapo ka at mahusay sa pag-aaral. Pero ngayon, basura ka lang. Naupo si Jinching sa pader at ipinikit ang kanyang mga mata para mabawi ang kanyang lakas. Mula ngayon, kung susubukan mo man lang akong hawakan, pasasabugan ko ang ulo mo na parang asong iyon. Namanhid ang katawan ni Chashu. Kumislap ang isang kislap ng puot sa kanyang mga mata, ngunit mabilis niya itong itinago. Alam niyang taglay na ngayon ni Jinching ang nakakatakot na clear system. Ang pagpatay sa kanya ay magiging napakadali para kay Jinching. Kakayanin niya lang itong tiisin. At doon, 200 metro ang layo, sa silong ng safe house, nakahiga ako sa isang constant temperature massage bathtub, may hawak na tableta. Gayunpaman, hindi gumagana ang pampublikong internet, ngunit ang military-grade satellite receiver na ikinabit ko ay nakakatanggap pa rin ng mga signal mula sa buong mundo. Nag-scroll ang mga balita mula sa buong mundo sa screen. Paunawa sa emerhensya sa rehiyon ng China, isinaaktibo na ng gobyerno ang pinakamataas na antas ng planong pang-emerhensya. Nabuksan na ang lahat ng opisyal na silungan. Dapat pumunta ang lahat ng nakaligtas sa pinakamalapit na silungan. Ang lokasyon ng silungan ng lungsod na ito ay ang East City Sports Center Shelter No. 7. Nakita ko ang lokosyong ito. Sa aking nakaraang buhay, ito nga ang pinakamalaking opisyal na base noong una. Ngunit dahil sa dami ng tao, ito ay sarado. Mabilis na naubos ang mga supply, at dahil sa mahinang pamamahala, sa loob ng isang buwan, nagkaroon ng kakilakilabot na kaguluhan sa pagkain, na ikinamatay ng libo-libo. Tila hindi nagbago ang kasaysayan. Pinatay ko ang balita at binuksan ang interface ng system. Kasalukuyang kabuo ang dami ng Hu-32,000 tonelada antas ng sistema antas ng isang puntos ng karanasan 0% kinakailangan sa pag-angat ng antas kolektahin ang 10 antas ng isang kurso para sa zombie. Mga kurso. Noong nakaraan, hindi napagtanto ng mga tao hanggang sa 3 buwan ng apokalipsis na ang mga kursong ito sa utak ng mga zombie ay maaaring magpataas ng antas ng mga kakayahan. Ngunit natuklasan ko ito. Alam ko na ngayon. Pinatay lang ng hanggal na jinx na iyon ang aso para iligtas ang buhay niya at tumakas. Pero naiwan niya ang pinakamahalagang samsam doon sa nyebe. Iyan ang mga experience points ko. Hindi ko hahayaang masayang ang mga iyon. Nagsuot ako ng magaan na nanothermal combat suit. Kinuha ko ang aking tactical axe at nagpas siyang maglakad-lakad. Sa unang gabi ng blizzard na ito, gusto kong makuha ang aking unang samsam at tingnan din kung namatay na ang 2 bantay na aso dahil sa lamig. Kumpleto ang aking gamit, nakasuot ng nanothermal combat suit, at tumungo ako sa tigang na kanlurang rehiyon. Naglalakad ako patawid ng bukid. 50 metro sa unahan, isang grupo ng mga asong zombie ang umiikot sa guardhouse. 7 sila lahat. Kinontrol ko ang aking paghinga at mabilis na lumabas mula sa likod ng isang tambak ng nyebe. Ang unang asong zombie ay umuungol pa rin sa guardhouse. Hindi niya ito namalayan, at naabot siya ng aking palakol. Kasabay ng isang malakas na kalabog, nabunot ng aking tactical axe ang kanyang matigas na ulo. Napatay ang level 1 zombie dog experience plus 10. Ang tunog na ito ay agad na ikinagulat ng 6 na iba pang mababanggas na aso. Ang pinakamalaking zombie mastiff, ang kanilang pinuno, ay itinaas ang kanyang ulo. Lumingon ako. Ang kanyang mga mata, na nagniningning sa isang nakakatakot na liwanag, ay nakatitig sa akin. Itinulak niya ang kanyang mga paa sa likuran, ang kanyang malaking katawan ay mabilis na sumugod patungo sa akin na parang isang tangke. Nang kalahating metro na lamang ang layo niya, iniunat ko ang aking kaliwang kamay patungo sa lupa sa ilalim ng mga paa ng mastiff. Store. Sa sandaling iyon, ang 2 metrong lapad na kahabaan ng nyebe at lupa sa ilalim ng aso ay naglaho sa isang kisap mata. Ang lupa sa ilalim ng mastiff ay dumulas, at siya ay nahulog diretso sa hukay. Kung gusto mo ng nyebe, narito ang kamatayan.
Agad akong tumalon sa malalim na hukay kasunod niya, gamit ang tactical na sandata sa aking mga kamay. Ang palakol ay umindayog sa ere na parang alon. Tinamaan ng talam ang mahinang leeg ng mastiff, at ang ulo ng takot na aso ay bumagsak sa lupa. Napatay ang level 1 zombie dog experience plus 10. Lumabas ito. Isang bugzo ng kagalakan ang bumalot sa aking puso. Umupo ako, pinipigilan ang aking pagkasuklam at inabot ang loob ng ulo ng mastiff. Di nagtagal, hinugot ko ang isang kristal na kasing laki ng kuko, isang mahinang pulang ilaw ang sumisikat mula rito. Ito ang pinakamahalagang pera sa apokalipsis na ito. Ito ang pinagmumulan ng kapangyarihan ng zombie at ang susi sa ebolusyon ng tao. Mga nakaligtas sa ibabaw ng hukay. Malakas pa ring tumatahol ang 5 asong zombie. Pero hindi sila bumababa, takot sa hukay. Itinaas ko ang aking ulo, may ngiti sa aking mukha na walang sigla. Huwag kang mag-alala, isa-isa kayong lumapit. Kayo ang lahat ng aking mga experience point, naisip ko sa aking sarili, at inilabas ang isang binagong nail gun mula sa aking spacesuit. Sa sumunod na 5 minuto, nakatayo ako sa loob ng hukay, tinutukan, na parang pagsasanay sa target. Pagkatapos ng laban, umakyat ako mula sa malalim na hukay. Sinuri ko ang lahat ng mga bangkay. Swerte ko. Ang 7 asong iyon na magkasama ay nagbigay sa akin ng 3 kurso. System Experience Bar ngayon. Nakaabot na ako ng 45%. Inihagis ko ang kurso sa espasyo ng sistema at tumungo sa guardhouse. Walang tao sa loob, mga nakakalat na bakas ng paa at isang linya na may mga kuko sa dingding. Jing Bufan, maghintay ka. Mukhang may nag-aalab silang pagnanais na mabuhay. Sarkastiko kong sabi. Hindi ako natatakot na ang 2 bulate na ito ay maglalabas ng isang seryosong bagay. Ang mabuhay sa apokalipsis na ito ay kadalasang mas masakit kaysa sa mamatay. Lalo na para sa 2 taong iyon na mataas ang tingin sa kanilang sarili, ngunit ang kapalaran ay kasing nipis ng papel. Nang sa wakas ay pumunta na sila sa opisyal na silungan. Kaya, tamasahin natin ang pinagpalang buhay doon. Ang tunay na impyerno ay ang lugar na iyon. Lumingon ako, at ang aking anino ay naglaho sa gitna ng pagbagsak ng nyebe. Ang pagkakataong ito ay hindi lamang nagbigay sa akin ng pakiramdam ng aking kapangyarihan sa pakikipaglaban, kundi kinumpirma rin ito ang isang bagay, sa mundong ito kung saan lahat ng mga patakaran ay nilabag, hanggat mayroon akong lakas, ang lugar na ito ang aking palaruan. At ang aking susunod na target ay ang First People's Hospital sa puso ng lungsod. Hindi lamang mga zombie, kundi ang antivirus serum na lubos kong kailangan. Ang serum ang lunas para sa zombie virus. Hindi ko kaya, pero mahalaga ito para sa paggamot ng mga karaniwang sipon, lagnat, at impeksyon noong mga unang araw. Samantala, ang East City Sports Center ay ginawang pansamantalang silungan. Libu-libong nakaligtas ang nagsisiksikan sa mga pinto. Naghalo ang mga iyakan, sumpa, at paghingi ng tulong. Mahigpit na pinanatili ng mga armadong sundalo ang kaayusan. Pumila. Ipasuri ang temperatura. Agad na ihiwalay ang mga may sugat. Kapos ang mga supply. Ang bawat tao ay makakatanggap lamang ng isang mangkok ng lugaw sa isang araw. Ang mga nangangailangan ng kumpletong pagkain ay ipapadala upang maghanap at sumagip. Mag-enroll para sumali sa rescue team. Nakatayo sina Jingqing at Shan Yu sa karamihan, nalilito. Teka, anong ginagawa ninyong dalawa? Pinigilan sila ng isang sundalo na basagin ang pila. Isa akong awakener. Isa akong awakener. Hawak ni Jingqing ang isang straw, kumakaway ang mga kamay ng may pagkataranta at sumisigaw, may kakayahan ako. Espesyal ako. Papasukin ninyo ako. Gusto kong makilala ang inyong commander. Nagulat ang sundalong awakener. Bagamat may mga utos mula sa itaas na paghiwalayin ng mga may espesyal na kakayahan, ngunit sa mga nakaraang araw, maraming tao ang pumapasok na nagsisinungaling. Patunayan mo, malamig na sabi ng sundalo. Huminga ng malalim si Jingqing. Tiniis ang pagkahilo dahil sa kanyang panghihina at gutom, iniabot niya ang kanyang kamay sa isang mabigat na batong pangharang sa gilid ng kalsada. Maglaho. Isang kislap ng liwanag ang sumilay, at ang bato, na tumitimbang ng daan-daang kilo, ay naglaho sa hangin sa isang kisap mata. Na parang hindi ito naroon. Natahimik ang nakapalibot na karamihan. Nanlaki ang mga mata ng sundalo. Agad niyang kinuha ang kanyang walkie-talkie. Isang space type, hindi.
isang clear-type awakener, ang natagpuan sa pasukan ng base. Pakibigyan ako ng mga tagubilin. Pagkalipas ng 5 minuto, sina Jingqing at Chan Yu ay dinala sa isang mainit na opisina. Sa likod ng mesa ay nakaupo ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng Amerikanang pangmilitar. Tiningnan niya si Jingqing mula ulo hanggang paa. Kaya, ang kakayahan mo ay maglinis ng mga bagay-bagay. May hawak na panulat si Direktor Wang. Gaano kalaki ang kaya mong linisin? Kaya mo bang linisin ang mga buhay na tao? Kahit anong hanggang 2 metro ay kayang linisin. Mas malinaw nang nakapagsalita si Jingqing ngayong sa wakas ay nakaramdam na siya ng kaunting init. Kaya ko pang pumatay ng mga buhay na tao. Habang papunta pa lang, may narinig akong bulong-bulong na boses. Napatay ko na si Massive. Commander, isa akong talento sa pakikipaglaban. Gusto ko ng pribadong silid, at gusto ko ng karne para sa hapunan. Tumawa si Direktor Wang na parang nakarinig siya ng isang magandang biro. Unang tipo ng pakikipaglaban, batang babae, akala mo'y naging invincible ka sa pamamagitan ng pagpatay ng aso. Tumayo siya, pumunta sa bintana, at itinuro ang siksik na grupo ng mga zombie sa labas. May libu-libong zombie sa labas ngayon. Ang iyong kakayahan, na kayang pumatay lamang ng isa sa bawat pagkakataon at ginagawang wala kapag katapos ng ilang gamit, ay walang kwenta sa larangan ng digmaan. Ang trabahong ginagawa ng isang sniper. Bakit ka namin padadalhan para mamatay para sa isang bagay na kayang gawin gamit ang bala? Agad na namutla ang mukha ni Jingqing. Ngunit binago ni Direktor Wang ang usapan, ang kanyang tingin ay nakatuon sa runway na natatakpan ng nyebe sa labas. Ang iyong kakayahan ay maaaring hindi kapaki-pakinabang sa pagpatay ng mga halimaw, ngunit perpekto ito para sa ibang bagay. Nabara ng malakas na pag-ulan ng nyebe ang lahat ng kalsada. Hindi makapasok ang mga sasakyang pang-supply, at ang runway ng eroplano ay natabunan ng nyebe. Kailangan nating linisin ang isang lifeline. Ang iyong kakayahang linisin ang nyebe ay isang kasanayang antas Diyos. Pakiramdam ni Jingqing ay parang may nag-alis ng nyebe. Labis mo siyang ininsulto. Isa akong gumising. Ako ang pangunahing bida na may gininto ang daliri, nakatakdang maging reyna ng apokalipsis na ito, at gusto mo akong maging tagalinis. Hindi ko gagawin iyon. Isa akong gumising. Paano mo ako nainsulto ng ganyan? Hindi ko gagawin iyon. Agad na nawala ang ngiti sa mukha ni Direktor Wang. Dito, ang sinumang hindi nagtatrabaho ay hindi makakatanggap ng pagkain. Kahit na isa kang gumising, makakatanggap ka lamang ng rasyon batay sa iyong trabaho. Maaari kang tumanggi kung gusto mo, ngunit pagkatapos ay babalik sa nyebe at mamatay. Sabi niya. Kumaway siya, at agad na lumapit ang 2 sundalong nakatayo malapit sa kanya. Bahagya nilang itinaas ang mga barrels ng kanilang mga baril. Nanginag sa takot si Chanshu. Agad niyang hinawakan ang manggas ni Jingqing at nagsimulang magsenyas ng may pagkataranta sa kanya. Jingqing, huwag kang maging emosyonal. Dito muna tayo. Mahalaga ang kaligtasan. Tiningnan ni Jingqing ang itim na mga barrels ng mga baril at saka naalala ang napakalamig na lamig sa labas. Nabasag ang kanyang pagmamalaki. Gagawin ko ito. Nagninit-nit siya at yumuko, pakiramdam niya ay napahiya. Pagkalipas ng kalahating oras, si Jingqing ay isinama sa special cleaning team. Ang kanyang ID number ay 098. Simple lang ang trabaho niya. Habang nakatayo sa harap ng isang sasakyang pangkonstruksyon, patuloy niyang gagamitin ang kanyang mga kasanayan upang tahakin ang 1 metrong kapal na patong ng nyebe at mga debris. Ang pader ng nyebe sa harap ay lilino, at ang convoy ay uusad ng kaunti. Sa bawat paggamit niya ng kanyang mga kasanayan, pakiramdam niya ay naubos ang lahat ng dugo sa kanyang katawan. Bilisin mo. Ano ang drama? Naghihintay ang convoy sa likuran. Ang supervisor, na may hawak na speaker, ay sisiga. Kung magpapabaya siya kahit kaunti, siya ay sasailalim sa maruming pang-aabuso. At dahil wala siyang kakayahan, si Chashu ay ibinaba sa pinakamababang antas. Transportasyon. Grupo. Ang trabaho niya ay pulutin ang mga bangkay ng mga taong namatay sa lamig o kinagat ng mga zombie at itapon ang mga ito sa hukay ng incinerator. Ang amoy ay sapat na para mahimatay ang sinuman, at palaging may panganib na mahawa. Ngunit para lamang manatiling buhay, at makakuha siya ng kalahating inaamag na tinapay, kinailangan niyang tiisin ang lahat. Pagsapit ng hating gabi,
Pareho silang bumagsak na walang buhay sa mga karaniwang kama sa ilalim ng mga stand ng stadium, na puno ng daan-daang tao. Naghalo ang amoy ng pawis at mga paa. Tiningnan ni Jingqing ang kanyang namamaga at punit na mga kamay, at walang tigil ang kanyang mga luha. Hindi dapat nangyari ito. May sistema ako. Bumalik ako nang may mga laso. Naalala niya si Jing Bufen at ang mainit nitong pugan. Jing Bufen, siguradong masaya ka ngayon, di ba? Mahigpit na hinawakan ni Jingqing ang maruming kumot. Bumaon ang mga kuko niya sa kanyang mga kamay. Maghintay ka lang. Kapag nakarating na ako sa mas mataas na antas dito. Kapag nakilala ko na ang pinakamataas na commander dito, saka ko babawiin ang lahat sa iyo. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga nagyayelong zombie ang nagtipon sa pasukan ng First Hospital ng lungsod. Hindi pa sila patay. Nang sila ay Majay, gising agad sila kung maramdaman nila ang init ng isang buhay na tao. Sabi ko, I activate ang System Elite Force Field. Gumugol ako ng kaunting enerhiya, lumikha ng soundproof na patong sa paligid ng aking sarili. Ginamit ko ang aking grappling hook at dumiretso sa bintana ng ikatlong palapag. Ang botika ay nasa ikatlong palapag, at mas kaunti ang mga zombie doon. Matapos mapatay ang ilang nurse zombie na pagala-gala, pumunta ako sa mga rack. Ikinumpas ko ang aking kamay, at ang buong hanay ng mga gamot ay naglaho sa isang kisap mata. Nang maaga ko ang kalahati ng mga supply, nakarinig ako ng malakas na putok ng baril mula sa ibaba. Pumunta ako sa bintana at tumingin ako sa ibaba. Dalawang binagong sasakyan ng Right Control ang biglang pumasok sa ospital. 7 o 8 armadong tulisan ang nagpapaputok sa mga zombie. Ang mga sasakyan ay may simbolo ng isang itim na peteng. Ang Black Shark Gang. Ang mga parehong lalaki na naman. Mukhang napagtanto na nila ang halaga ng gamot at naparito sila para nakawin ito sa kalaliman ng gabi. Napakasama ng laro ng tadhana. Ngumiti ako ng malamig. Hindi ko sinubukang umalis agad, sa halip, komportable akong tumayo malapit sa bintana at pinanood ang drama sa ibaba. Napakalakas ng putok ng Black Shark Gang. Mabilis silang naglinis ng daan at dumiretso sa elevator ng lobby. Ngunit napakalakas ng tunog ng putok ng baril. Hindi lamang ang mga zombie sa plaza, kundi pati na rin ang mga mula sa mga nakapalibot na kalye ay naroon. Habang papasok ang Black Shark Gang sa lobby, biglang nabasag ang lupa. Isang napakalaking, macelan na zombie, mahigit 3 metro ang taas, ang biglang lumabas mula sa lupa. Isang level 2 mutant, Tyrant Strength type. Nanliit ang aking mga mata. Ang bilis dumating ng mga level 2 mutant. Nako, ano ba ito? Natigilan ang mga miyembro ng Black Shark Gang sa takot. Marami. Sabay-sabay na nagpaputok ang mga AK-47. Ngunit nang tamaan si Tyrant, ilang mantsa lamang ng dugo ang naiwan. Isang nakakatakot na ungol ang pinakawalan ni Tyrant. Binuhat niya ang isang lumang stretcher bed na nasa malapit at inihagis ito sa kanila na parang frisbee. 2 thug ng Black Shark Gang ang nadoroj. Nawala ng kontrol ang buong eksena. Isa itong magandang pagkakataon. Nagliwanag ang aking mga mata. Ang level 2 core ng Tyrant na iyon ay maaaring direktang mag-level up sa akin. At inaasahan kong magkakaroon ng bagong kakayahan. Matiyagang naghintay ako para maubos ang enerhiya ng Tyrant na iyon mula sa Black Shark Gang. Pagkalipas ng 5 minuto, tumahimik ang lobby. Lahat ng 7 miyembro ng Black Shark Gang ay mga bangkay, at ang Tyrant ay malubhang nasugatan din. Huminga siya ng malalim at nakaupo sa lupa, kinakain ang mga bangkay upang gamutin ang kanyang mga pinsala. Ito ang tamang oras. Tumalon ako pababa mula sa ikatlong palapag na parang agila. Habang nasa himpapawid pa rin, hinugot ko ang isang bangkos ng mga TAT explosives mula sa aking spacesuit. Sinindihan ko ang fuse at sinabing, narito ang isang malaking regalo para sa iyo. Binuka ng Tyrant ang kanyang bibig. Marahil ay inakala niyang nakakain ito at hinawakan ang bangkos ng diretso sa kanyang mga ngipin. Gamulong ako sa lupa. Nagtago ako sa likod ng isang malaking haligi. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong gusali. Nang mawala ang usok, nakita ko na ang buong katawan ng malupit na pinuno, mula leeg pataas, ay nalipad palayo. Doon ay nakahiga ang isang napakalaking bangkay na walang ulo, na puno ng dugo. Sumulong ako at hinanap ang mga punit-punit na laman. Sa wakas, nakakita ako ng isang core na kasing laki ng walnut. Nakakuha ako ng level 2 strength core. Natukoy ang high purity energy source.
Gusto mo ba itong agad na ma-absorb at ma-level up? Sabi ko, oo. Sa isang kisap mata, ang core sa aking kamay ay naging isang heatwave at nawala sa aking palad. Pakiramdam ko ay parang nabibitak ang mga buto sa buong katawan ko at isang nakakabaliw na puwersa ang dumadaloy sa akin. Matagumpay ang pag-upgrade ng system, kasalukuyang Antas 2, bagong tampok na naka-unlock, espesyal na talem, Antas 1. Sa pamamagitan ng paggamit ng mental na kapangyarihan, isang metrong haba na puwang ang maaaring malikha sa realidad na espasyo. Kaya nitong putulin ang kahit ano, hindi pinapansin ang anumang pisikal na depensa. Balewalain ang depensa. Tiningnan ko ang aking palad at inutusan ito sa isip. Isang manipis at malatinta na linya ang lumitaw sa dulo ng aking daliri. Mahina ko itong hinampas sa makapal na baluti ng raid control vehicle na nakapark sa malapit. Inihampas ko ito. Parang paghiwa ng tokwa, ang matigas na bakal na plato ay diretsyong humiwa. Isang malinis at makinis na hiwa. Ito ay napakalakas. Dahil sa lubos na kasiyahan, nabawi ko ang aking kakayahan at tiningnan ang dalawang sasakyang pangkontrol ng pagsalakay, ang kanilang mga makina ay gumagana pa rin. Puno ang mga ito ng mga supply na ninakaw ng Black Shark Gang nitong mga nakaraang araw. Salamat, mga kapatid. Kumaway ako sa mga bangkay na nakahiga sa lupa at iniligpit ang dalawang sasakyan kasama ang mga supply sa aking espasyo. Ang pagpunta ko sa ospital ay hindi lamang nagbigay sa akin ng gamot at pag-angat ng aking antas, kundi nakatulong din sa akin na magpatuloy. Isang malaking kayamanan din ang natagpuan. Ito ang tunay na kagalakan ng pamumuhay sa Apokalipsis. Ika-15 araw ng Apokalipsis. Bilang 7 opisyal na silungan. Ang hangin dito ay hindi gumagalaw. Isang maasim na amoy at amoy ng kawalan ng kakayahan ang kumakalat sa hangin. Ang stadium na dating naglalaman ng 500 katao ay ngayon ay naglalaman ng wala pang 300. Lahat ng mga patakaran at kaayusan ay nilabag. Dahil tuluyang nakasara ang mga generator, ang huling liwanag ng lumang mundo ay namatay din. Sa dilim, ang mga tao ay hindi na tao. Sila ay naging mga gutom na hayop. Walang makakain. Buksan ang pinto ng bodega. Ang commander mismo ay nakaupo sa loob, kumakain ng mag-isa, at kinailangan naming mabuhay sa balat ng puno. Kinakain niya ang mga ito. Biglang sumiklab ang rebelyon. Libu-libong nakaligtas, na nabaliw sa gutom, ang nakalusot sa mga hanay ng gwardya at sumugod patungo sa pangunahing lugar ng pamamahala na parang baha. Naghalo ang mga putok ng baril, mga hiyawan, at mga tunog ng mga taong nagkukulitan. Nakaupo si Jingqing nang nakasiksik sa isang sulok ng mga stand, mahigpit na nakahawak ang mga kamay sa nakapulupot na snowplow. Ang buong linggong ito ay mas masahol pa sa kamatayan. Ang kanyang maputi at malambot na mga kamay ay nababalot na ngayon ng frostbite at madugong mga paltos. Ang malinaw na sistemang iyon ang nagpagawa sa kanya. Ginawa siyang isang nakatali na manggagawa. Magising ka, tumakbo ka agad. Tapos na ang lugar na ito. Tumakbo si Chanshu, na puno ng dugo. Nabalitaan kong isang kawan ng mga halimaw sa labas ang nakalusot sa linya ng depensa. Malapit nang maging hukay ng kamatayan ang lugar na ito. Saan tayo makakatakbo? Walang magawang tumingin si Jingqing sa blizzard sa labas, -60 degrees ang temperatura sa labas. Ang paglabas ay mangangahulugan ng kamatayan. Pumunta ka sa iyong kapatid sa kanlurang rehiyon. Hinawakan ni Chanshu ang kanyang mga balikat at inalog ito ng malakas. Pinag-isipan ko ng mabuti ang lahat. Walang nangyari noong pareho tayong pumunta noon. Pero paano kung isama natin ang libu-libong taong ito? Sa iyo. Gaano man kalakas ang bunker ng kapatid na iyon, mapipigilan ba nito ang hukbo at ang libu-libong baliw? Natigilan si Jingqing. Ang boses ni Chanshu ay parang bulong ng isang dyablo. Alam mo bang mayroon pa ring mga armored vehicle at mabibigat na armas si Direktor Wang? Kung sasabihin mo sa kanya na may isang underground bunker sa kanlurang rehiyon, puno ng mga supply, na may parehong hitang at kuryente, ano sa palagay mo ang gagawin niya? Nagbago ang ekspresyon sa mga mata ni Jingqing. Mula sa kawalan ng magawa patungo sa puot, at pagkatapos ay sa isang baliw na determinasyon. Tama ka. Bakit ko kailangang dumaan sa impyernong ito? Hayaan mo akong mabulok, at ikaw, Jing Bufen, ay tamasahin ang langit. Dahil hindi mo binuksan ang pinto para iligtas ako, dadalhin ko ang buong impyernong ito sa iyong pintuan. Kung kailangan nating mamatay, sabay-sabay tayong mamatay.
Sa loob ng pangunahing opisina, si Direktor Wang ay pawis na pawis, nag-uutos. Sinusunog ng kanyang mga tauhan ang mga dokumento. Maghanda na kayong umalis. Commander, may alam akong lugar. Biglang pumasok si Jingqing. Hindi alintana ang mga baril na nakatutok sa kanya, sumigaw siya ng malakas. Alam ko kung nasaan ang mga supply. Patayin ng 10,000 tonelada ng mga supply, mga generator, at isang ganap na ligtas na depensa. Biglang lumingon si Direktor Wang. At tinitigan niya ito ng masama. Anong sabi mo? Kung maglalakas loob kang magsinungaling, babarilan kita rito mismo. Hindi ako nagsisinungaling. Lugar iyon ng kapatid ko. Isa siyang hot system awakener. Bago ang apocalypse, inubos niya ang lahat ng cold storage sa lungsod. Nasa abandonadong pabrika siya sa kanluran. Sakupin mo lang ang lugar na iyon. Mabubuhay tayong lahat. Mabubuhay ang lahat. Nagliwanag ang mga mata ni Director Wan. Ito ay isang kislap ng kasakiman na tumatakas sa kamatayan. Magaling. Bigyan ang lahat ng utos. Sino mang ayaw mamatay, sino mang ayaw magutom, sumama sa akin. Target ang kanluran. Sino mang makasakop sa lugar ay magkakaroon ng mga supply sa loob. Kumalat ang balitang ito na parang virus sa buong silungan. May bodega ng butil sa kanlurang lugar. Isang makasariling maharlika ang nagtago ng 10,000 tonelada ng karne. Pumatay at magnakaw. Ang nag-aaway na mga manggugulo ay agad na nakahanap ng bagong layunin. Pagkalipas ng kalahating oras, pinangunahan ng 5 ordinaryong sasakyan at sinusundan ng 12-dosenang mga binagong truck, ang malaking hukbo ng libu-libong nakaligtas ay nagtungo sa blizzard. Nakaupo si Jingqing sa harapang armored vehicle. Sa kanyang kamay ay may isang compressed biscuit na ibinigay ni Direktor Wang. Isang matamis na halik sa kanyang mga labi. Ito ay isang walang awang ngiti. Kapatid, sa pagkakataong ito ay nagdala ako ng isang buong hukbo para sa iyo. Ngayon ay titingnan ko kung paano mo hindi bubuksan ang pinto. At sa likuran ng hukbong ito, ang mga kawan ng mga zombie, na naaakit ng amoy ng mga buhay na tao, ay tahimik na sumunod. Ang anghel ng kamatayan ay naghahanda ng bitag nito. Ang alarma sa aking bakal na bunker ay hindi tumunog, sa halip, ang Destiny Symphony ni Beethoven ay nagsimulang tumugtog. Nakasuot ako ng itim na tactical trench coat at nakatayo sa harap ng isang bulletproof window sa ikalawang palapag. Hawak ko ang isang baso ng pulang alak at pinanood ang mahabang pila ng mga taong papalapit sa malayo, umuugoy sa nyebe. Gumagapang ako palabas. Kaya, sa wakas ay dumating ka na. Isang ngiti ang sumilay sa aking mga labi nang makita ko ang hindi mabilang na pulang tuldok sa monitoring screen. Isang babala ang lumitaw sa system interface. Malalaking target ng kalaban ang paparating. Konfigurasyon ng kalaban, mga armored vehicle, mabibigat na machine gun X3, RPG rocket launcher, Awakeners X12, at mga Ryuter na armado ng mahigit 3,000 na armas. Mga target na sumusunod sa likuran, Level 1 Zombie Horde X5,000 pataas, Level 2 Mutants X3. Wow! Malaking karangalan ang naidulot nila sa akin. Humigop ako ng bahagya sa aking red wine. Hindi ako natakot, sa halip ay nasa sabik ako. Naiinip na akong nakaupo lang sa bahay nitong mga nakaraang araw. Wala akong ibang magawa kundi ang pag-level up ng aking mga kakayahan at manood ng mga lumang pelikula. Ang saya ng pagsasayaw sa harap ng kamatayan ang tunay na kapanapanabak na karanasan ng apokalipsis. Huminto ang convoy ng mga sasakyan 500 metro mula sa pabrika. Ang boses ni Director Wang ay nagmula sa mga speaker. Jing Bufan, na nakaupo sa loob, makinig ng mabuti. Kami ang opisyal na rescue team ng number 7 shelter. Kukunin namin ang inyong mga supply at ang bunker na ito sa ngalan ng batas. Ibaba agad ang inyong mga armas at buksan ang pinto. Kung makikipagtulungan kayo, bibigyan namin kayo ng espesyal na regalo. Bibigyan kita ng katayuan bilang tagapayo at ginagarantiyahan ang iyong kaligtasan. Espesyal na tagapayo, sabi ko, habang tumatawa sa mikropono. Espesyal na alipin. Umalangaw ang boses ko sa mga speaker, isang malinaw na bahid ng paghamak. Hindi ba't si Direktor Wang iyan? Naaalala mo ba ako sa nakaraang buhay? Hindi. Ibig kong sabihin, alam kong mahilig kang magsuri ng mga awakeners at magsaliksik sa mga ito. Kaya, sa pagkakataong ito, gusto mo bang saliksikin ang aking espasyo? Nalungkot ang mukha ni Direktor Wang. Hindi niya inaasahan na magiging ganito ako kawalang galang.
Kung hindi mo maiintindihan ang mga simpleng bagay, sisipain ka sa gilid ng kalsada. Hindi sila nakikinig sa mga salita. Jingching, sabi mo pwede mong sirain ang pinto. Umakyat ka sa taas at mag-usap. Tingnan ko kung gaano katatag ang relasyon ninyo. Itinulak si Jingching paaban. Nakatayo siya sa ibabaw ng kariton ng mangga, hawak ang speaker. Jing Bufen, napapaligiran ka. Tingnan mo ang mga taong ito. Malapit na silang mamatay sa gutom. Nakaupo ka lang dyan mag-isa, nag-iipon ng napakaraming supply. Hindi ka ba sinasaktan ng konsensya mo? Buksan mo ang pinto ngayon. Pagkatapos ay magpapasalamat silang lahat. Kung hindi, kung papasok tayo, magwawarak ka. Wawasakin ka namin. Ako. Umiling siya at inilagay ang daliri sa pulang buton sa control panel. Mahal kong kapatid, napaka-inosente mo pa rin. Sa tingin mo ba tinatakot mo ako sa pagdadala ng napakaraming tao rito? Hindi. Dinadalhan mo ako ng mga barikada. Paputok. Nauubos na ang pasensya ni Direktor Wang. Isang RPG rocket ang sumabog sa ere, patungo sa pangunahing gate ng pabrika. Ngunit nang malapit na itong tumama sa pinto, isang hindi nakikitang panangga ang kumislap. Tila tumama ang rocket sa isang salamin, kakaibang lumihis, at direktang lumapag sa isang kalapit na truck. Ang truck na iyon, na puno ng mga manggugulo, ay agad na binomba. Nawasak ito. Nawalan na ba ng saysay ang lahat? Lumaban, pumatay. Hindi mabilang na bala ang bumuhos sa mga pader na parang bagyo, ngunit nagdulot lamang ito ng mga kislap. Hindi man lang kayang gasgas ng mga bala ang pintura. Pinitik ko ang aking mga daliri. Ngayon, ako na ang susunod, at pagkatapos ay pinindot ko ang buton. Na-activate ang sistema ng depensa sa larangan ng minahan. Biglang gumuho ang nyebe sa ilalim ng mga paa ng mga Rioter na tumatakbo sa unahan. Daan-daang landmine ang sumabog ng sunod-sunod. Ang buong nyebe ay naging pula sa isang iglap, at daan-daang tao ang naging singaw sa hangin. Umurong kayo, umatras agad. Nataranta ang karamihan. Nagsimula siyang tumakbo pabalik, ngunit ang mga tao sa likuran niya ay patuloy pa ring sumusulong. Sa isang iglap, sumiklab ang takot. Noon din, isang nakakabinging dagandong ang umalangaw mula sa manyabeng kapatagan sa likuran. Libu-libong zombie, na naakit ng tunog ng mga pagsabog at amoy ng dugo, ay sa wakas ay nagpakita ng kanilang mga ngipin. Dahil sa pagkabaliw sa amoy ng dugo, sinugod nila ang karamihan mula sa likuran na parang mga gutom na lobo. May mga zombie sa likuran nila. Ngayon ay nakulong sila sa magkabilang panig. Mabilis na nagkikiskisan, gamitin ang iyong kakayahan upang linisin ang isipan sa unahan. Mabilis. Namumula ang mga mata ni Direktor Wong. Binunot niya ang kanyang baril. Inilagay niya ito sa ulo ni Jinching. Nanginag si Jinching sa takot. Ginamit niya ang kanyang kakayahang clear para sumugod ng buong lakas. Ngunit ang larangan ng pag-iisip ay napakalawak, at ang kanyang kaunting enerhiya ay parang isang patak sa karagatan. Wala pang isang minuto, nagsimulang damyugo ang kanyang ilong, at bumagsak siya sa bubong ng kotse. Hindi ko na kaya, hindi ko na talaga kaya. Hindi karapat-dapat na babae, sinipa siya ni Director Wong at inihagis palabas ng kotse. Pumasok siya sa armored vehicle at sinubukang iikot ito at tumakas. Pero paano ko siya hahayaang makatakas? Kung narito ka, may iwan ka. Nakatayo ako sa balkonahe. Itinaas ko ang aking kanang kamay at itinuro ito sa ere patungo sa armored vehicle na umiikot. Espesyal na talam, isang malinaw at itim na bitak ang dumaan sa ere nang walang tunog. Ang 10 toneladang armored vehicle, at si Direktor Wong, na nakaupo sa loob, ay nahati sa dalawa ng diretso sa gitna. Natahimik ang buong bukid. Natigilan ang lahat sa lakas ng isang suntok na iyon. Ito ba ang kapangyarihan ng Diyos? Nagtatago si Chashu sa tumpok ng mga bangkay. Ang pagkakita sa lalaking iyon na nakatayo sa itaas, na parang isang Diyos, ay nagpabasa sa kanyang pantalon. Ang labanan ay tumagal ng 3 oras. Maliban sa ilan na sinamantala ang pagkakataon at tumakas sa malalim na nyebe. Ang hukbong may 3,000 katao ay tuluyang nawasak. Nagkalat ang mga bangkay sa lahat ng dako. Tinunaw ng init ng dugo ang nyebe, at agad na tumigas at naging makapal na patong ng pulang yelo. Ang lugar ay naging isang malawak at bukas na sementeryo na ngayon. Nalipol ko rin ang mga zombie gamit ang aking mabibigat na machine gun. Tumigil na ang bagyo. Isang mahinang buwan ang sumikat sa kalangitan, na nagliliwanag sa impyernong ito sa lupa.
Dalawang nakaligtas na lamang ang natitira sa harap ng pangunahing gate, sina Jinqing at Chashu. Mapalad sila, dahil sila ay pinalayas mula sa sasakyan sa simula pa lamang at natabunan ng mga labi ng armored vehicle. Nagtago sila, nagkukunwaring mga bangkay. Dahan-daang bumukas ang pinto. Hawak ko ang aking tactical na palakol, at humakbang ako patungo sa kanila. Nakaluhod si Brother Jinqing. Puno ng dugo ang kanyang mukha, at gumagapang siya papunta sa akin na parang aso. Ako ang nagkamali. Mali talaga ako. Napilitan ako. Pinilit ako ni Director Wong dito. Alam mo kung gaano ako kaduwag. Oo, pinilit niya kami. Jing Bufen, Brother Boss Bufen, alang-alang sa ating lumang relasyon, bitawan mo ako na parang bulate. Nandito ako habang buhay. Magiging aso mo ako. Huminto ako 2 metro ang layo sa kanila. Hindi ako nagsalita. Inilipat ko lang ang isang mesa at mga upuan mula sa aking pwesto. Pagkatapos ay kumuha ako ng isang maliit na pulang kalan na tanso. Nagsindi ako ng apoy. Naglagay ako ng palayok dito, nagsali ng tubig, at naglagay ng ilang pampalasa. Maya-maya, muling napuno ng maanghang na aroma ang hangin. Kumuha ako ng isang plato ng manipis na hiniwang karne ng tupa at sinimulan itong lutuin ng napakabagal. Gusto mo bang kumain? Kumuha ako ng isang piraso ng karne at hinaypan ito. Naglura sina Jingjing at Chanshu. May gutom sa kanilang mga mata, ngunit higit pa roon, may takot. Kagatin mo ako. Nagmamakaawa ako sa iyo. Umiiyak at nagmamakaawa si Jingjing. Mukhang pamilyar ang eksenang ito, hindi ba? Isinubo ko ang karne sa aking bibig at nagsimulang nguyain ng marahan. Sa aking nakaraang buhay, nagmakaawa ako sa iyo ng ganito. Sa kabila ng nakasarang pintong iyon, humingi ako sa iyo ng isang higop ng tubig o isang piraso ng bulok na biskwit. At ano ang sinabi mo? Nanginag ang katawan ni Jingjing. Hindi siya nang ahas na magsalita. Sinabi mong ang mga supply ay para sa mga manggagawa. Hindi dapat mag-aksaya ng hangin ang mga taong gumagamit ng basura. Ibinaba ko ang aking mga chopstick at ibinigay ang mga ito sa kanila. Tiningnan ko siya ng may nanlalamig na mga mata. Ngayon, ibinabalik ko ang pangako mo. Tumayo ako mula sa aking upuan. Kumikinang ang tactical axe sa aking kamay sa liwanag ng buwan. Tinawag ko si Chashu. Naramdaman ni Chashu na may bukas na daan para sa kanya. Agad niyang itinaas ang kanyang ulo. Sabi mo mahal mo si Jingjing at ibibigay mo pa ang iyong buhay para sa kanya. Nag-alangan si Chashu. Tiningnan niya si Jingjing na nakaupo sa tabi niya. Kung papatayin mo siya, papapasukin kita at kakain ng hotpot at bibigyan kita ng mainit na silid. Puno ng kasakiman ang aking boses. Kahit, bibigyan din kita ng evolution potion na gagawin kang isang awakener. Inihagis ko ang isang punyal sa harap ni Chanshu. Ito ang sukdulang pagsubok sa kalikasan ng tao. Tiningnan ni Jingjing si Chanshu nang may takot, ang katawan nito ay umatras. Senior, hindi mo ito gagawin. Mahal natin ang isa't isa. Tiningnan ni Chanshu ang punyal. Pagkatapos ay tiningnan niya ang mainit at maliwanag na bunker sa likuran ko, at pagkatapos ay ang maputik at walang kwentang babaeng nakaupo sa harap niya. Sa sandaling iyon, tuluyang nabasag ang maskara ng pag-ibig. Mabilis na kinuha ni Chanshu ang punyal at sinugod si Jingjing na parang isang mabangis na halimaw. Hari, narinig mo rin ba yan? Ang kamatayan mo lang ang magliligtas sa buhay ko. Wala ka ng anumang supply ngayon. Kaya ano ang mawawala sa iyo kung mamamatay ka para sa akin ng isang beses? Sigaw ni Jingjing. Naubos ng kanyang likas na hilig sa kaligtasan ang natitirang lakas niya. Malinaw ba? Kahit naubos na ang kanyang enerhiya. Ngunit ang suntok ay tumama sa punyal sa kamay ni Chashu, at ito ay naglaho. Ngunit si Chashu ay nasa ibabaw na ni Jingjing. Hinawakan niya ang leeg nito gamit ang kanyang 2 kamay. Mamatay ka, huwag kang maging tinak sa aking landas. Nagkasabit silang dalawa sa nyebe na basang-basa ng dugo. Nagsimula silang maghabulan na parang mababanggas na hayop. Nakakadiri, higit pa sa nakakasuklam. Pinanood ko ang lahat ng may malamig na titig, na parang nanonood ng isang comedy drama. Pareho silang bumagsak, pagod na pagod mula sa kanilang pakikipaglaban, sa lupa, hinihingal. Malubha ang mga pasa sa mukha ni Jingjing, at bulag ang isang mata ni Chashu. Pumalakpak ako ng malakas. Pero nagsinungaling ako sa iyo. Lumapit ako sa kanila at kinuha ang aking palakol. Walang lugar para sa basura sa aking ligtas na bahay.
Sa gitna ng kanilang nakakatakot na mga sigaw, nahulog ang aking palakol. Dugo sa puting nyebe. Ang agos ng dugo ay damaloy na parang isang pulang bulaklak ang namulaklak sa nyebe. Sa wakas ay naayos na ang kapalaran ng buhay na ito. Hindi ako tumigil doon kahit isang sandali. Lumingon ako at ikinumpas ang aking kamay. Ang mga bangkay na nakahandusay sa lupa at ang mga labi ng mga armored vehicle na nakahandusay sa malayo, lahat ay napunta sa basurahan ng sistema. Ang pinto ay ganap na malinis muli. Pagbalik sa loob, pumunta ako sa malaking bintana at tinitigan ang nakakatakot na blizzard sa labas. Patay na ang mundo, ngunit buhay pa ako, at mabubuhay ako ng isang kahangahangang buhay. Kumuha ako ng isang vintage whiskey mula sa cabinet ng alak at nagsalin ng 2 baso. Tig-iisang baso bawat isa. Nabitawan ko ito sa lupa. Para sa kapayapaan ng hanggal na bersyon ko mula sa aking nakaraang buhay. At itinaas ko ang pangalawang baso sa langit. Para sa malupit ngunit kahangahangang bagong mundong ito. Kumusta Apocalypse? Ako si Jing Bufen, ang hari nito.